Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian at gawin nawa tayo ng ating tagapaglikha na laging nagpapasalamat ang ating puso, dila, ang lahat ng anumang mga ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay magamit natin sa kanyang ikalulugod. Allahumma amin. Amin, amin. Lalong-lalo na nandito tayo sa buwan na ipinagpala, buwan na sagrado na kung saan ang lahat ng ating mga mabubuting gawain, ito lahat ay doble-doble nakatanggap-tanggap sa ating tagapaglikha. Ngayong gabi, siguro nararapat at marapat lang siguro na ating bigyan ng paliwanag ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung titignan natin ito ay pangkasalukuyan ngayon na siyang ating nakikita na dapat malaman ng bawat isa sa atin, lalo na ang mga kamusliman. Tama? Nangyayari ngayon sa may pangamba, may takot, at may mga nangyayari na hindi natin alam saan doon ang tama. Lalo na sa mga nakikita natin ngayon sa social media. Ang social media, minsan may tama, minsan karamihan kalokohan. Dahil ngayon sa era ng AI. Di ba? So, iba na. Hindi mo na talaga matutuklasan ito ba ay tama o hindi. Puro AI. So ngayon mga kapatid, itong hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na matatagpuan ito sa Bukhari at saka sa Muslim. Ibig sabihin, dito sahih, ganun din kay Abu Dawud. Sa riwaya ni Abu Dawud, nasabi niya na ang nagsabi dito ay si Abu Musa al-Ash'ari. Samantala sa Bukhari at sa Muslim na ito ay nasabi naman ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. So dalawa ang nagriwaya sa dalawang hadith na ito o isang hadith na ito na halos parehas lang ang pagka-relate nila. Pero napakaganda ito dahil may aral ito sa buhay ng isang Muslim, lalong-lalo na sa ating pamumuhay na nangyayari dito sa ating kapaligiran. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bashiru wa la tunafiru, wa yassiru wa la tu'assiru." Tignan niyo ang hadith na ito, apat na aral na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bashiru, ibig sabihin ng bashiru ay ipabalita ninyo, sabihin ninyo, ibunyag ninyo, ipaalam ninyo ang tamang balita o malugod na balita na kasisiyahan ng mga tao, tatanggapin ng mga tao. Wala tunafiru ay la tukhawifuhum, wag nyo silang takutin, wag nyo silang bigyan ng pangamba sa kanilang buhay dahil sa inyong mga pagbabalita. So, kung titignan natin ngayon sa ating sitwasyon, lalo na tayo ngayon, kaya naglalay po tayo ngayon, yung mga nanonood ngayon sa Pilipinas, saan mang lugar kayo nandoon ngayon, dito po sa amin sa Saudi Arabia, halos ang mas natatakot at nangangamba na kayo na nasa labas ng Saudi Arabia. Kami po dito, ito, inom-inom kami ng kape. At normal ang sitwasyon namin, hindi kami nagpapanik, walang panic buying, walang balita na dapat namin paghandaan. Tuloy lang ang aming mga daily routine na ginagawa. Unless kung may mabago na balita. Ang punto rito, mga kapatid, tama na minsan tayo dapat maging maghanda at mabahala din sa nangyayari. Pero hindi doon sa punto na tayo mismo ang magbabalita na takutin ng ating kapwa-tao. Dahil itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan, may tao na kaugalian niya talaga, bro. Ako may kilala. Tao na ugali niya, maski hindi totoo.
Pero parang hangad niya na layunin niya, natakutin ka. Uy, huwag ka pumunta dyan, alam mo ba ganyan. Pero minsan hindi mo alam kung nagbubuli siya, o yun talaga ang kanyang attitude. Sa Islam po, ito ay pinagbabawal. Yung takutin mo ang isang tao. Pati pa sa law ng Western education o pati sa Pilipinas, pati sa, di ba may law na yung threat? Bawal yun. May kaso yun. May karapatan ka na ikaw ay kasuhan pag ikaw ay nagta-threat, death threat sa isang tao, takutin mo na gano'n na lang sasabihin mo sa kanya. So ngayon po, inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana maging payapa lahat ang nangyayari ngayon. Oo, nakikita natin sa Qatar, sa Dubai, may mga bumabagsak na mga missile na na-intercept naman ng ibang na-intercept nila. Pero dito rin, may nababalita rin, pero hindi ko alam kayo. May nakita kayo? Hindi po totoo yun. Wala namang nangyari sa akin. Tinanong ko sa amo ko. Tinanong mo sa amo mo na Saudi, wala. O, ganun din. Fake daw yun. Kasi wala naman daw na bali. Peke rin. Ang problema, ikaw na nagbabalita na hindi mo nakita, hindi ka otoridad na magbalita, humanda ka pag nalaman niya ng gobyerno ng Saudi Arabia, then may karapatan sila na ipakulong ka. Maski sino ka man. Fake news. Sabay, sa totoo lang bro. Tignan nyo, mayroong open tayo dito na news. Pero walang anong pinababalita dahil ayaw nila magpanik. Ayaw nila mabahal ang tao. Alam mo, napakaganda ng Islam. Yung ang kinukuha natin yung kapakanan ng karamihan, hindi yung isa lang. Pag alam ng gobyerno na talagang panganib, na doon na sila magbibigay ng precaution, di ba? Pero ito yung isa kang Pilipino, o isa kang Pakistani, o isa kang Bangladesh, o ano ka man na nandyan, tapos nagbabalita ka na agad na ito ang nangyayari, samantalang walang basihan, na hindi ka naman binigyan ng otoridad na para magbalita dito. So, I think it's not really proper for us, kahit sino sa atin. At huwag natin pasukan yung hindi natin linya. Hindi ba? Huwag mo pasukan ng hindi mo linya. Kung saan ka, doon ka lang. Pag pinasukan mo ang isang linya mo, masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay natin. Okay, sa totoo lang. Tatay Digong. Tignan nyo pati sa bahay, ha? Pag ikaw na lalaki, pinapasukan mo ang gawain ng babae ng asawa mo na ito gusto mo, ganyan-ganyan, magagalit ang asawa mo. Bahay, ang dapat, ang namamahala, ang reyna, ang may karapatan na ito ang dapat bagay, ganyan, babae. Sabihin ka ba't ka nakikialam? Oo. Ikaw pakialaman mo. O ganun din, ikaw na lalaki. Na ikaw na yung trabaho mo pang lalaki. Di ba? Trabaho, anak buhay, ganyan. Tapos asawa mo laging nagkukorek na, dapat ito ginawa mo, dapat ito ganyan-ganyan. Di ba? Sabihin mo na, ikaw na lang kaya umakyat dyan sa bubong na yan. Para makita, kasi pinapasukan natin yung mga bagay na hindi tayo doon. Alamin natin kung saan tayo. Para walang gulo. At yan ang totoo. Kaya sa Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ang pinakamabuti sa Islam na pag-uugali ay yung tao na hindi niya pinapasukan ng isang bagay na ito ay hindi nakakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Sa kanya, yung pakikialam sa hindi ka dapat doon makialam. So napakaganda ng hadith na ito. Magbalita tayo ng mabuti, tama, na ikalulugod, masisiyahan ang tao. Isang uri ng pagsambayo. At huwag kayong manakot, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lamang bro, kung totoo na may nangyayari na pwede mapahamak ang isang tao sa isang lugar o makitilang kanyang buhay, o may mangyayari talaga na totoo na hindi pananakot, datapot ito ay katotohanan, pwede yung sabihin, bro, nasubukan ko na yan, bro, ito talagang nangyayari dyan, hindi ko hangad na ikaw ay matakot, manervyos, pero itong totoo. Pero yung mga iba na, hindi ko alam, sila na yun, buhay na nila yun, wala rin tayo karapatan maghusga, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala uhusga sa bawat isa sa atin. So yun, bashiru wala tunafiru. Magbalita kayo ng tama, ng mabuti na ikalulugod, ikasisya ng tao, at huwag kayong magbalita ng pananakot o pagiging malumpay ng isang tao o anuman ang mangyayari sa isang tao
dahil ito ay pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sinabi niya dito, yassiru wala tu'assiru. Wama man yassiru, yung magpadali kayo, yung magpagaan kayo. Nakita niyo bro? I-Jericho ang turo ng Islam. Yassiru. Yassiru. Ibig sabihin, ibig sabihin, magpagaan kayo sa tao. Yung gawain na mahirap na pwedeng padaliin mo sa kanya. Huwag yung lalong, halimbawa, pwede mong gawing madali, pero pinapahirapan mo. Ano kaya? Bakit yun ang hangad mo sa isang tao na pahirapan siya? Kapay galit siya, Ustad. Ikaw ba bro, nasubukan mo na sa buhay mo? Ikaw panahon na instead na yung kaibigan mo, tutulungan mo ng mabuti, ng madali, tapos pahirapan mo siya? Hindi ko natatanungin kasi personal yan eh. Ganun tayo, sa sarili na natin yan, diba? Pero ang totoo bro, ang turo ng Islam, wallahi magpadali. Minsan may mga tao, bro practically ito talaga. Minsan may mga tao na madali gawin at ito yung gawin mo, madali makukuha mo ang isang layunin mo, pero papahirapan ka niya. Alam niya yung gagawin para madali mo makuha. Pero instead na makuha mo, papahirapan ka niya. Parang may ingit. Parang hindi challenge. Iba yung challenge. Ayaw niya malamangan. Hindi mo gusto niya, hindi mo makamit. Hindi kaya, huwag mo na hindi lang yung ingit bro. Yung iba yung ingit eh. Kasi yung talagang Ayaw niya malamangan. ayaw niya na malamangan siya. Ayaw niya na makuha mo yun. Kaya dadaanin ka niya sa pahirap. Para ipinagdadamot sa'yo, ipinagkakait sa'yo yung bagay na yun. Kaya sabi niya, huwag mo na pasukan ka. Ako nga, hindi ko nga nakuha, ang hirap-hirap niya. Pero may paraan na napakadaling gawin, pero siya na mismo ang magsasabi na huwag mo gawin. Ma-discourage ka. Hindi discourage ka niya. Waliyaudu billah. Wallahi mga kapatid, alam ng Allah, ng ating tagapaglikha kung ikaw ay totoo sa ginagawa mo. Kaya ang Islam, relihiyon na pinakamadali ang lahat ng ginagawa ng tao. Nasabi natin nung una na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kana indama akhtara bayna shay'ain akhtara aysaruhuma man lam yakun ithman. Si Propeta Muhammad pa napagpili siya sa dalawang bagay na madali o pahirap na gawain o pagsamba, pinipili niya yung pinakamadali. Basta madali na hindi ka nagkakasala. May iba kasi ang ginagawa niya, importante yung madali ang kunin natin. Kasi sino naman turo ni Propeta? Pero may kasalanan yun. Yung madali na yun. So kunin mo yung madali na alam mo na walang kasalanan. Yun, yung logic. Alam mo na kung ano yung mga bagay na pwede kang magkasala, pero kung pwedeng iwasan, iwasan mo. So ito ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi rin niya na yasiru wala tu'assiru, huwag kayong magpahirap. Yassiru. Huwag niyo pahirapan ng isang tao. Mga kapatid, manjadda hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Ano ang gantimpala ng mabuti maliban sa ito'y kabutihan? Pag ikaw kapatid na Abdullah, tumulong sa kapwa-katao na nagpadali, may oras na ikaw ay darating sa hirap, padadali ng Allah ang buhay mo o hirap na nangyayari sa iyo dahil sa ginawa mong tulong sa kapwa. Ibig sabihin, ang kabayaran ng kabutihan ay kabutihan. Ang kabayaran ng kasamaan at pagpapahirap, darating din yan sa buhay mo. Ano tawag doon? Yung mga Indiano o ibang sabi nila, karma. Karma. Correct. Nangyayari yan. Al-jazaw, al-jazaw min jinsil amal. Sabi nila sa kung ano yung tinanim mo, yun din aanihin. Yan, ang topic ng Tagalog. Kung anong inanim mo, yun ang iyong aanihin. Di ba? So mga kapatid, itong hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makikita natin sa Bukhari at Muslim, kay Tirmidhi, sa iniulat ni Abu Hurairah at iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari, napaka meaningful o napaka-timing ngayon sa kapanahunan ngayon. Naggigera po ngayon dito sa Middle East, pero hindi po lahat. Inihiling natin sa Allah na lalong-lalo na ang Saudi Arabia, sana ito ay protektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kamusliman dito at ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mag-uumra dito sa Makkah at papunta sa Madina,
At alam natin ang lahat naman ang nangyayari ay ito ay kapasyahan at kapahintulutan ng Allah at wala tayong kontrol. Laysa lana ay sultanun fi ayyi shay ma yahduthu fil ard. Lianna hada maktubun qabla 50,000 sana. Because everything is already written by Allah subhanahu wa ta'ala in accordance to His knowledge and His wills, that everything what is happening around us is already written 50,000 years ago, before the creation of the universe. So tapos na ang lahat, ang sa atin lang maging panatag, magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay maging madali at mabuti at matapos itong hidwaan na nangyayari ngayon. Allahumma amin. Amin. Tulungan nawa ni Allah ang mga tao na nandoon sa tama, na hindi sila yung naglilinlang at nag-aapi sa kapwa-tao. Amin. At nawa parusahan ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, parusahan niya ang sinuman na mayroon siyang maitim na layunin sa kanyang kapwa-tao o sa mga kamusliman para gibain, para sirain ang kanilang pamumuhay at ang kanilang bansa. Allahumma amin. Amin. Dahil ang Muslim na totoo na may takot sa Allah, wala sa kanyang layunin na siraan niya ang kanyang kapwa-tao, kitilin niya ang pamumuhay ng bawat isa o ang sirain ng kanilang pamumuhay, dahil ang Muslim man salim al-muslimuna bilisani wa yadi. Ang totoong Muslim ay siya yung panatag ang kanyang kamay at ang kanyang dila sa kanyang kapwa-Muslim. So yun, ang sa atin, Ya Allah, kayo na ang bahala sa nangyayari sa mundo, kapasyahan niyo ito. Ang sa amin, kami ay pumupuri, lumuluhati sa iyo at nagtitiwala sa iyo na ipinaupa-ubaya namin ang lahat ng nangyayari. Kami po dito ngayon sa Saudi Arabia, alhamdulillah, peaceful po kami ngayon dito. Oo, nag-iingat, dapat lang mag-ingat, pero mas kayo ang natatakot na nanangangamba dyan sa Pilipinas at sa ibang lugar dahil sa itong social media na iba-ibang kanilang mga binabalita at yung ibang tao na pinapasukan nila, yung hindi nila trabaho para panakutin ang ibang tao. So ngayon, kaya ko ito sinasabi mga kapatid dahil marami na tayo, ito nagiging personal dito siguro, no? Pero I think para makarelate din yung mga iba dito. Actually, ang nanay ko, si mama ko ay darating bukas. Naka-schedule na siya para mag-umrah. So, dahil may edad na rin siya at mag-isa lang siya na papunta rito, hindi ko rin ma-blame ang mga kamag-anak niya, mga pinsan niya, kapatid niya, mga pamangkin, lahat, ba't ka pupunta doon? Ikaw lang mag-isa, mamaya lumipad yung eroplano, tapos baka yung Scud missile doon galing sa Iran, baka maanin niya yung sa eroplano. Ano yan yung matanda? Na gusto niya makarating, nakabili na ng mga palapa, ng mga bugad, para dalhin, maiyak na. Sabi niya, anong gagawin ko? So ako, gusto ko talagang dumating. Yung kapatid ko sa Canada, yung sister ko, lahat kami, sila, pati mama ko, nag-decide sila na wag na muna. So sabi ko, ay mama, galing naman kayo dito last year. Nung last year din, every year nakakapunta kayo rito. Pero ang ibabalita ko sa inyo, o aking mahal na ina, kung nanonood ka man, o ang lahat ng sinumang mga Muslim, ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ito ay riwaya sa Muslim, hadithun sahih, para ito sa mga tao na nagdaan sa mga katulad ditong mga sitwasyon. Inna Allah kataba sayyati wal hasanat thumma bayyana dhalik. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinasulat niya ang lahat ng mga kabutihan at lahat ng mga kasamaan. Alam na niya, ipinasulat niya, mangyayari, magaganap, at ito ay ipinaliwanag na. Alam na natin ito. Katulad ng innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ang halal at ang haram ay maliwanag. Alam na natin, ito ay haram, baboy, ito ay alak, haram. Alam na natin ang bawal at alam natin ang tama, hindi ba? So ngayon, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin wa lam yaf'alha fakataballahu lahu bihasanatin kamila wa in lam ya'mal. Subhanallah. Ngunit sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag ang isang tao
ay kanyang naging layunin na sa kanyang puso ang isang bagay na kabutihan na gusto niyang makamit, gusto niyang gawin para sambahin ng Allah, para tumulong sa kapwa-tao, para gawin ang gawain na ito na pagsamba, ngunit hindi niya nagawa. May nakahadlang na hindi niya nagawa. Nagkasakit, hindi siya natuloy sa gawin niya yon. May pera siya na gusto magsadaka, nawala yung pera niya, o may nagastos na maganon. Mag-uumra, na hindi siya natuloy sa pag-uumra dahil sa mga pananakot o anumang nangyari. So, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala ng buong kumpleto sa katulad ng kanyang paggawa sa kabutihan na yun. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, Mami Kulay, wala pong kawalan sa inyo. Nandyan na yung niya. Alam niyo ba, mga kapatid, ang kagandahan ng Islam? Magniya ka lang ng mabuti na hindi mo nagawa. Mayroon ka ng gantimpala sa katulad na para mo siyang nagawa na hindi ka kumilos. Only because of the purity of the heart. Niyat. Dito sa hadith na yan, bilang continue, sa patuloy na hadith na yan na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at dito rin sabi niya na ang sino man na mag-isip ng masama na gagawin niya pero hindi niya nagawa, ipapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa siya ng kabutihan. Masama ang gagawin mo pero hindi mo nagawa, pero dahil hindi mo siya nagawa, ipapasulat ng Allah ng mabuting gawain dahil hindi mo siya nagawa. At yung gawain na yun na ibig sabihin na mabuti, baliktarin natin, mabuti na gawain na gagawin mo pero hindi mo siya nagawa, ang gantimpala niya ay katulad ng sinabi natin na ipapasulat ng Allah na kumpleto na nagawa mo ang kanyang gantimpala, bihasanat. Ngunit yung gawain na yun na nagawa mo siya, nagniya ka, magsadaka, natuloy mo, nag-umra ka, natuloy mo siya. Lahat ng mabuting gawain na nagawa mo, na dito sa intention mo, na ginawa mo, ang gantimpala niya, hindi lang kumpleto, ipapasulat ng Allah ng 10 beses na kabutihan hanggang 70 adaaf. 700 times ang gantimpala. Allahu Akbar. Napakaganda ng Islam, bro. Napaka-panatag at napakamapalad ang mga Muslim na gumawa ng kabutihan na itinuloy niya. Gagawin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 hanggang 700 times. Pero yung kasalanan na naisip mo na hindi mo nagawa, ipapasulat ng mabuti. Pero kung ginawa mo yung kasalanan na yun, ipapasulat lang ng Allah na isang kasalanan lang. Hindi 700 times. At hindi ko yung sasabihin sa'yo, sir, na gawin mo ang kasalanan na yun kasi isang beses lang naman yun. No, kailangan i-avoid pa rin yun, bro. Di ba? Jibril, hindi dahil sa isa lang, okay lang naman kasi isa lang naman ipapasulat. No, kailangan ng Muslim, kawi na iniiwasan niya ang kasalanan na yun. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganun siya magbigay ng pabalita sa kanyang mga kasamahan. Ang sitwasyon ngayon, mga kapatid, sa nangyayari ngayon sa mundo. Alam natin ang mawqif natin dito. Yung stand natin bilang isang Muslim. May kampihan tayo o wala, tapos na ang lahat. Nakaprograma na at alam ng Allah. Ang masaklap lang, ang masakit lang dito, yung tayo ay nakakapanakit sa kapwa-tao, nakakapagsabi, nakakapagbityo ng mga ibang salita sa kapwa-tao dahil tayo ay humuhusga na sa bawat isa sa kanila. Yung nga, ulitin ko yung sinabi ko kanina na si Allah subhanahu wa ta'ala tutulungan niya kung sino yung mga nasa tama. Tutulungan niya kung sino yung nasa makatotohanan. At ang mga tao na mapanlinlang at mapang-api at may masamang mithiin sa kanyang kapwa-tao, sa mga kamusliman, sisiraan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito man sa mundo, kung hindi masira sila dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom, doon nila matitikman ang kanilang pang-aapi sa kanilang kapwa-tao. Maging Muslim ka man, Kristiyano ka, Hudyo ka, na nang-api sa kapwa-tao, pagbabayaran mo yan sa araw ng paghukom. Dahil hindi pwede mangyari ang araw ng paghukom kung walang paglilito
litis at walang kabayaran ang sinumang tao na umapi sa kanyang kapwa-tao. So, napakaganda ng hadith na ating naibahagi kanina, yung magbalita ka ng mabuting balita at huwag kang manakot sa kapwa-tao at magpadali ka sa kapwa-tao at huwag kang magpahirap. Pangalawa, ang gawain na ito ay naging intention mo na gawain mabuti. Pag hindi mo ito nagawa, May ganti. meron ka ng gantimpala. At ginawa mo 10 times hanggang 700 times ang kanyang gantimpala. Ngayon, ang katanungan dito, kapatid, ano ang halimbawa ng ikaw ay nagbibigay ng balitang panakot sa iyong kapwa-tao? Jericho. Sige. Halimbawa niya, paano? Yung tao na yun, na pinalitaan mo na pananakot na yun pala ay hindi mabuti. Ano pong? Hmm? Ano pong ito? Sige. Ha? Oh, mashallah. Sige, ang sasalo sa'yo ngayon, kung Sige. ikaw lang kaibigan ni Ayman Ayman Pugi. Sige po. Talagang, o sige, Ayman Laksamana, ano ang halimbawa niya? Bakla. Ha? Bakla. Ano? Hindi. Yan tatawagin na Anastasian para matakot siya. Hmm. Yung mga sinabi niya, baka bumalik sa kanya. Yan. Yun yung pinaka... Sa akin kasi parang O ito, kapatid natin na si Abdullah. Abdullah. ano po yan eh. Halimbawa na lang kung ikaw po yung may gustong hikayating isang Kristiyano na gustong mag-Muslim. Lahat po marami pong bawal sa isang Muslim. Huwag mong sasabihin lahat ng bawal dahil hindi mo ito may hikayat. Hmm. Ipahiwati mo muna sa kanya kung gaano kadali maging isang Muslim. At madali sa Islam. Kasi kung matutunan niya na maging ang pagiging Islam, lahat ng bawal na ito ay madali na lang sa kanya. Ngayon, so ibig sabihin, ang isang tao, una, na ibalita mo sa kanya yung madali, mabuti at hindi pananakot. Ha? Alam natin, halimbawa, sa Islam, papatayin ng Sharia ang taong pumatay sa kapwa-tao. Ang taong nagsina. Okay? Hoy, kabayan, huwag ka mag-Muslim kasi pupugutan ka ng ulo pag ikaw ay di ba? Pupugutan ka ng ulo pag ikaw ay nagmurtad. Pupugutan ka ng ulo pag ikaw ay nangaliwa sa asawa mo. Pupugutan ka ng ulo pag pumatay ka. Mo ba ang Islam na pag ikaw ay nag-Muslim, dito ka sa reliyon ng kapanatagan, reliyon na ikaw ay banata, Yun yung reliyon na mga ikaw ay brother. bigyan ng Allah subhanahu wa Mashallah. ta'ala. Nakatulad nitong magandang balita na nagbigay ng gatas sa Raiha. Mashallah. Mashallah, mashallah, mashallah. Hindi ka na makakapahay ng gato eh. Sapatos. Anong kuwan yan, bro? Sapatos. Anong sapatos? Yung... Adidas. Caterpillar. 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 Caterpillar yan, bro. Caterpillar. Pares ng kanan. Ha? Pares safety shoes. Wala partner. Safety shoes. So, subhanallah, napakaganda ng example yung binigay ng kapatid natin. Una, kanya yung tama, yung madali sa tao. At hindi mo siya papahirapan. Sa hadith ni Propeta Muhammad na ating tinalakay kanina. Magpadali kayo sa kapwa-tao doon. Di ba? Sa trabaho. Para makukuha natin ng ano. Ngayon nagising na ng likuan. Jericho. Si Jericho sa trabaho. Sige. Iba yung sagot niya. Sa trabaho. Yan, kay Huwag Jericho yung sagot kasi may niya, sapatos na. tiyahin. Anong sagot mo ngayon? Sa trabaho ko, Ustad. Halimbawa. Kasi yung bang na meron kang report na gagawin ng kasama mo, pero alam mo yung Gagawin. mas madaling way na shortcut at mas mabilis niya matapos yung report, ibabahagi mo sa kanya. Ayun. Yun sa trabaho. Ginawa mo yun. Opo. Kaso itong kasama ko, Takbir! Allahu Akbar. Yan ginagawa sa akin. Ni Propeta na magpadali at tumulong sa kapwa-tao. Opo. Mashallah. Kasi hindi niya alam gawin, pero sinasabi ko kagad po sa kanya. Ah, Kahit alam mashallah. kong
baka palitan niya ako in future. May ganti pala ka na doon, bro. Pero may iba na minsan ayaw niya turuan yung kapwa niya Kasi na papalitan ka sa office-mate position. kasi natatakot siya na baka matagal sa trabaho dahil natutunan niya yung trabaho niya. Oo, yun. Di ba? Hindi niya alam na si Allah ang nagbibigay ng trabaho at posisyon. Pero ano naman kung masasabi mo sa isang tao na ikaw ang gumawa, ikaw ang naghirap, ikaw ang nagkumpleto, tapos kinuha niya, sinabi niya sa boss, ako man ang gumawa dyan, boss. Ikaw, Champ. chapwera ka. Kinredit niya. Ano masasabi mo doon? Alhamdulillah. Anong buhaya? Ha? Selfish ba yun? Sip-sip. Pagpaala ko na lang. Ustad. Alhamdulillah daw, Ustad. Ipapaalam mo na lang. Paala. Masasaktan ka, hindi. Masasaktan siyempre. Slight lang. Iiyak. 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 Are, sir. Ano yung sa'yo, sir? Ayun, si Sir. Yan. Supposed to be. English yan. Maganda lahat pag yung rules ng Muslim. Pero pag pinusukan nila ng Western rules, parang umano ba? Mas nagiging conflict. Imbis na yung one way, nagiging three way. Parang gano'n. Bakit gano'n yung gano'n? Kung sa Muslim sa work, it was like, nakatibot na sa So pag mga rules ng Muslim, madali lang. Pero pag yung ina-apply na yung Western rules, parang may conflict. Like, dumadami yung trabaho, imbis na kaya ng isa. Nagiging, parang gano'n, di ba? Kasi sa Western, mas detailed Nakuha sila. niyo ang sinabi ni sir? Mas detalye daw po kasi ang Western work. Yung Kaya nga, marami siyang Pero naging steps. parang mas mahirap yung trabaho. Mas maraming chichiburiti ba? Oo, parang may... Pasikot-sikot. Pwede namang shortcut. Gusto yata magpasikat sa bus. Hindi, Muslim, gano'n sa ano. Ayaw nila ng shortcut. Siya man ay Sikot-sikot. Okay. Nung dumami kami, Masyaallah. wala na kasi nung tinuturuan ko yung, Karbal. yung mga kasamahan ko, Akala ko sa masawa. sinasabi nila dun sa amo ko, hindi daw ako marunong trabaho. Siniraan ka na. Alhamdulillah, sabi ko, hindi naman to ano yan, sabi ko. Kung sila ang paniniwalaan mo, parang problema. Pag-ayos sa akin. Ganun din mo. Hindi mo sila inaway, yung mga tao na Hindi yun. ko naman inaway. Sabi Very good yun ko, ano naman. yun, Hindi mo naman. gusto nila. Kasi oras ko talaga, ilagay ko yung tama. Pero binawasan nila. Sabi ko pala problema. Mashallah. Bro, isipin nyo, mashallah, lahat tayo may mga naging karanasan tungkol sa trabaho na minsan Dami lamok. ikaw yung Meron naitsapwera, ikaw yung naapi, ikaw yung nasiraan, na ikaw naman yung naghirap. Alamin nyo bro na ang ating tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala ay doon siya sa mga taong makatotohanan. Huwag tayo mabahala dahil ang katotohanan ay siya pa rin man mangingibabaw. Pangalawa, doon sa sinasabi natin na kinatatakutan natin na baka mawala tayo sa trabaho dahil naunahan ako nito, mas magaling siya, ako lang lamang tumulong. Hindi mo alam na ito'y uri ng pagsamba ang pagtulong mo sa kapwa-tao na ito. Pangalawa, mas hindi ka na-appreciate ng boss mo o kahit sino sa kumpanya mo. Importante na-appreciate ka ng Allah. Ano yan? Na alam mo niya na ikaw na siya Kasi nga, magiging at ilagay sa alam ko una, hanga sila sa akin. Kasi ako pa. Nakatingin ka. Masya Nung Allah. nagkaroon naman ng kasama. kami naman. Kasi tinuro mo sa kasama mo. Sarap. Sabi niya, Bagong sabi luto. niya sa amo ko, hindi marunong trabaho. Mahirap kaya bro, yung ikaw yung sinisiraan na tama naman yung ginagawa mo na hindi mali, di ba? Tapos ikaw pa yung gumagawa, tapos ikaw pa yung sinisiraan. Lahat ng mga kasama ko, gano'n ang sinasabi nila. Ako ba yung ginawa ko baka nang maingay? Yeah. Yun mga nagsasabi naman na. Yung mga nagsasabi naman na sinupuntahan mo na ginagawan ko. Sila nagsabi na, okay ako, wala problema sa ano. Kasi nakikita nila kung ano yung ginagawa ko. Allah, Ayman. Pero yung mga kasama ko na sumasama sa akin, marunong magtrabaho yan. Mashallah. Alhamdulillah. Kung ala yung nakakaano sa ako. Ba't ko sasabihin na marunong ako? Alhamdulillah. Kung ala yung nakakaano. Mas mabuti bro yung talaga maging mapagkumbaba tayo. Huwag na natin hayaan na tayo mismo yung sarili nating bangko ang ipapakita sa mga tao na ito ako. Let the people judge, sila Tama. mismo magsabi kung ano ka. Diba? Kasi nakikita ng ano eh, Nakikita, yung mga ginagawa eh. correct. Siya rin
rin ang nagsasabi. Tama siya, Iman. Mashallah. Sila ang nagsasabi. Okay, so ano naman ang halimbawa doon sa pangalawang hadith na ating nabanggit? Doon sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano yung hadith na pangalawa? Sulaiman. Kala Sulaiman. Kala Sulaiman. Hindi nga. Nung nag-CR ka, nandito ka, nung naka-CR ka na, in-explain ko na yun. Di ba yung pag-share mo, tatlong hadith na yun? Nasa siyara ko nun. Ano? Ano yung hadith na yun? Pangalawang hadith. Anong pangalawa? Wala na kayo na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah kataba sayyati wal hasanat thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin fakataba Allah lahu gagawin niya. hasanatan kamilah. Wa in lam yaf'al. Diba? O yun yung hadith na yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao pag nagkaroon siya ng layunin na gusto niyang gawin, Na hindi pero nagawa. ito ay may nakahadlang na hindi niya nagawa, Dodoble. ipapasulat ng Allah Ang kanya. Ang Parang kanya. niya nagawa. Para niya nagawa. ang kabutihan na gagawin niya na hindi naman niya nagawa yun. Anong halimbawa mo? Sa Sige. mother niyo po. Inshallah, amen. Very good. O ikaw, ano yung example mo, Sulaiman? Ako, ito, na-experience ko dito sa trabaho ko. Bro, may hugot si ano ah. May hugot. Ano yung nangyari? Ito, papasok ko dito sa kumpanya ko. Ito ay naghihirap. Alam ba bakit? Pagpasok ko pa lang, 3 araw, pag kinabukasan, yung kasama ko nagpakasyon. So, yung mga trabaho na yun, yung tatrabahoin, hindi ko pa man alam yun. Tinatanong ko, hindi pa man yung tinuro sa akin. Kasi nagbakasyon siya. Nagpakasyon na siya. Patay, bata ka ngayon. Ikaw na ngayon ang nag-ano. Kaya ito dito nagka-problema. So, nung nasa bakasyon na siya, sabi niya, bro, nasa bakasyon ako. Sabi ko, ba't hindi mo tinuro sa akin bago ko umuwi? Yun ang problema doon sana. Tapos yung problema doon, yung sarili mong sikap na ikaw na dapat yung gagawa mo, pag-aralan mo, yung trabaho mo. Halimbawa, tulad sa mga pag-receive ng mga order, kasi ang trabaho ko ngayon sa yung Purchasing. Sa tindahan. Wow. Yan. Logistic. Yan. Ako ang taga-gawa ng mga resibo, kung may papadeliver, halimbawa yung mga nakil, ako magagawa ng mga DHL, yan, ako magagawa niyan. So, alhamdulillah, sa umabot man ako mga 15 days, alhamdulillah, natutunan ko na. Okay. Natutunan ko na lahat. Pati yung sikreto ng mga ibang unang nagtrabaho, alhamdulillah, ay ito ay kumbaga nabuksan pa. Kumbaga sa kayamanan, nakatago na. Pero alhamdulillah, nabuksan ko pa. So, alhamdulillah, yun ang nagiging tulay sa pagbukas ko ng kayamanan na yun. Yun ang parang nasiyahan ba yung boss may-ari, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ustad, may dadagdag pa, Ustad. Oh. Parang na-experience kayo ni bago lang last Thursday. Thursday ba yun? Hugot din ito, hugot. Sige. Hugot. Last Thursday, nangyari, ano? Nag-cut natin last Thursday. So, nag-niyat ako, pupunta sana ako. So, ang nangyari, yung kasama ko naman, saktong nagpa-check up sa Zazira. So, wala siyang kasama, wala nga available. So, parang pumili ako doon sa pupunta ba ako sa Mount. So, parang dahil wala nang available, pero yung niyat ko, doon yung niyat ko. So, natin isang Mount ko kasi parang nasipagtan din ko. Siyempre, ako yung suryo, siyempre marami pa naman, di ba? So, mas pinili ko siya instead dito na. Pero nag-niyat ako doon. So, parang gano'n lang example din doon. Napasulat na yan. O, parang gano'n. Sir, kung sakali hindi yun maranaw, hindi mo yung tutulungan. Judgmental. Wala, judgmental. Alam mo talaga yan si ano. Judge na agad. Kala sila yun. Kaya pinilo ko, kasi maranaw. Kung halimbawa ako kayo, Kung halimbawa, kapipilin ko, aliwan din. mag-itikam siya. Mga kapatid, huwag tayong maging mabahala sa pagtulong sa kapwa-tao pag tinulungan natin mawawalan tayo ng trabaho o tayo ang maityapwera. Alalahanin ninyo, ang lahat ng mga biyaya ng Allah ay nakalaan sa bawat isa sa atin. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
walang anuman na nandito sa kalupaan sa mundong ito na anumang uri na insekto, maliban na ito ay may mga nakalaan na mga biyaya. So dahil pangalawa ay yung risk ng Allah ay sa'yo lang. Walang makakakuha niya. Ano ba ang sinabi lahat tayo ay dumadaan. Ito yung pangkasalukuyan na trending na nangyayari ngayon dito sa mundo. Ulitin ko po sa aming mga kamag-anak, kaibigan na nandyan sa Pilipinas, saan lugar kami nandun. Kami po dito sa Saudi Arabia, panatag kami. May gulo, pero hindi namin nararamdaman ng gulo. May takot, parang mas kayong natatakot kaysa dito sa amin. Pero although, nag-iingat pa rin. At hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na matapos na itong hidwaan na nangyayaring gera ngayon sa Middle East. At tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na tunay na sila yung nasa katotohanan. Ang Muslim, ulitin ko, hindi nang aapi at hindi nagkikitil at hindi siya nangangagaw ng anumang pag-aari ng kanyang Muslim. Muslimuna, man salima al-muslimuna biyadi wa lisani. Ang Muslim ay siya yung panatag ang kanyang dila at ang kanyang kamay sa kanyang kapwa-tao na Muslim. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, at sana sa mga sandaling ito ay napulutan natin ng aral, magbalita tayo ng tama at mabuti at magaan sa kapwa-tao na masayang balita, at huwag tayong manakot sa kapwa-tao at magpadali sa kapwa-tao at huwag natin silang pahirapan. Dahil pag pinahirapan mo sila, may oras na ikaw ay dadaan sa hirap din dahil sa paggawa mo sa ano yung ipinapunla mo. Sa Islam, gumawa tayo ng mabuti, magniya tayo ng mabuti, insyaAllah ipapasulat ng Allah yon sa atin. Kaya bilang panguli, sana kung nanonood ng nanay ko, nakuha nyo na. Mami, miya ko nga din insyaAllah sumilas, miya niyata ka, miya umra ka, na ino ka insyaAllah makasungasin ng karuman, tanto amis kayo kadali, may lemis ka, huwag na lang naman ang papasad mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ipinaka-importante kung ano yung nasa niya natin, inamala malupin niya, wa inamalipuli, umrain manawa. Ang pagbabasihan ng Allah ay ang ano nandito sa puso ng isang tao, at yun ang kanyang gagantimpalaan. Kaganda ng Islam, maski hindi mo nagawa, nag-intention ka lang ng mabuti, mayroon ka ng gantimpala. Katulad ng teacher namin na sinabi niya, halimbawa matutulog ka, mayroon kang intention sa puso mo, ya Allah, sana magising ako mamaya alas 3, magdarasal ako ng tahajjud. Pero nagising ka na ng Fajr, hindi ka nakapag-tahajjud, insyaAllah na isulat na yun ang iyong intention na reward ng magtatahajjud ka dahil doon lang sa intention mo. Katulad ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad na natulog lang yung tao pero namatay siya na siya ay shahid. Dahil siya ay ang kanyang intensyon bago siya matulog na mamatay siya na shahid. Hindi nga siya namatay na shahid pero siya ay namatay na shahid dahil sa kanyang ang kanyang intensyon. Pagbabasihan ang ating mga puso. Hanggang sa muli, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay. Bigyan mo kami, tag-isa, yallah. Mag-intention ka na mag-aasawa. Pagka di natuloy, meron kang ganun. Hoy, nakalive pa. Anong sapatos yan? Yung sinabi mo kanina? Caterpillar. Meron kami Caterpillar. Pasalamat Nung tayo ako, estudyante pa ng Manila. Yeah. sa kay Abubakar. Number 1. Kaya Bubakar. Student number 1. At saka bro, yung sinabi mo, ito yung sapatos na kanan, parehas din siya. Pares na kaliwa at pares na kanan ha. Pasensya na po kayo. Mashallah. Ingo. I love you too. Malakas. Bro, size 42. Free size yan bro. Size 42. Flexible yan bro. Size Kahit anong 42. size pwede. Sige bro, patay ko na. Alhamdulillah. Mashallah.